Iginiit po ng ilang kongresista na kailangan ng mga transport network company gaya po ng Uber at Grab na ma-regulate at kumuha ng prangkisa. May ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Connie, nagpapatuloy ang pagdinig ng House Committee on Transportation patungkol sa mga transport network companies at vehicles. Hanggang ng pagdinig ang pagkakaroon ng proper regulatory law at framework para sa mga TNC at TNVS. Sa simula pa lang, pinunto na nga ni Transportation Committee Chair Cesar Sarmiento na kaya namamayagpag ang mga ganitong uri ng transportasyon ay dahil sa hindi maaasahan ang pampublikong transportasyon sa bansa. Hindi raw makakakuha ng suporta mula sa publiko ang TNC at TNVS kung hindi sila nagbibigay ng serbisyong kinakailangan nga ng mga commuter. Ayon pa kay Sarmiento, mukhang kinakailangan ng mag-step up ng mga public utility vehicles. Ang prangkisa raw na binibigay sa mga PUV tulad ng mga jeep, bus at taxi ay isang pribilehiyong binibigay ng gobyerno para magbigay sila ng maayos na serbisyo sa publiko. Pero sa kabila nito, Connie, kailangan daw magpasailalim sa regulasyon ng pamahalaan ang mga TNVS at TNC. Hindi rin daw sila nakakaresolba sa sitwasyon ng traffic sa bansa, lalo't hindi raw ito ride-sharing, kundi negosyo na para sa marami. Meron ding serbisyo na delivery ng items, pati ng pagsasakay ng mga pasahero sa mga motorsiklo na sinabi naman ni Sarmiento ay blatantly illegal. Kailangan daw talaga na ma-regulate na ang mga ito. Dit ni ako, Bicol Representative Rodel Batocabe, kailangan daw ng mga TNC at TNVS na kumuha na ng prangkisa. Hindi raw maaaring bumiyahe ang mga ito nang walang pananagutan sa pamahalaan at sa publiko. Ikinagulat naman ng mga kongresista at maging ng LTFRB ang dami ng mga sasakyang nakarehistro sa mga TNC tulad ng Grab at Uber. Ang Uber ay may 66,000 departures pero nasa 2,000 lang yung may provisional authority mula sa LTFRB. Ang Grab naman may 53,000 na bihikulo pero nasa 3,000 lang yung may PA mula sa LTFRB. Ayon sa LTFRB, hindi raw ito yung bilang na sinabi sa kanila ng mga TNC sa huling Technical Working Group meeting noon lang isang linggo. Dumoble na raw ito. Kaya raw sila naglabas ng moratorium at show cause order sa Grab at Uber. Nagpataw din daw sila ng multa sa mga ito dahil sa patuloy na pagtanggap ng mga driver kahit pinagbawalan na. Nagsasagawa na rin ngayon ng mga anti-colorum operation ang LTFRB. Ngayong hapon naman, Connie, magsasagawa ng pagdinig ang LTFRB sa Grab at Uber sa ugnay ng pagtanggap ng aplikasyon ng mga driver kahit ipinagbabawal na ito. Connie? Maraming salamat, Salima Refran.